Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kasama ng aming mga bisita at mga inaaralan sa Biblia. Malugod po kayong tinatanggap sa pulong ng mga saksi ni Jehovah para sa gabing ito. Upang pasimulan po ang ating pagpupulong, sabay-sabay po tayong umawit ng bilang 122 na may pamagat na Magpakatatag. Halaw sa unang Korinto, Kabanata 15, talatang 58. Pakisuyo po sa himig ng ating musika. Tayo ay nalulugod ngayong gabi dahil muli tayong tatanggap ng espiritual na pagpapala mula sa Diyos na Jehovah. Sa gabing ito, ang ilan sa mga tampok na bahagi ng ating pagpupulong ay sasaklaw sa ikalimang kabanata ng Aklat ng Kawikaan. Ang ilan dito ay may kinalaman sa sexual na immoralidad, mga aral, may kinalaman sa para sa mga kapatid na nagbabalak na pumasok sa pakikipagkasintahan, at ang ilan naman ay mga tagubilin na magagamit natin sa ating kampanya sa pamamahagi ng imbitasyon sa memorial. Binubuo ng tatlong bahagi ang ating pagpupulong, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo, at ang pamumuhay bilang Kristiyano. Bueno, tayo ay dumako na sa unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos para sa 10 minutong pahayag. Ito po ay may paksaan na lumayo sa sexual na immoralidad na ihaharap sa atin ni Brother John Carlo Dulo. Isa sa mga pinaka-epektibong patibong o pain ng Satanas na Diablo sa panahon natin sa ngayon ay ang sexual na immoralidad. Sa salitang Grego, ang sexual na immoralidad ay porneia. At kasama rito ang sexual na ugnayan ng hindi mag-asawa, homosexualidad at bestialidad o ang pakikipagtalik sa mga hayop. O hindi na nga ito bago, mga kapatid. Mula noong panahon ng Biblia, ito pa rin yung ginagamit ni Satanas para mahuli o mabitag ang mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Sa ngayon, maraming tao ang lantarang bumabaliwala sa batas ng Diyos tungkol sa sex. Naging mas malala nga ngayon ang immoralidad ng mga tao kaysa noon. Dahil sa mga naging pagsulong sa teknolohiya, lumaganap nga at naging mas madali o naging accessible para sa marami yung mga mahahalay na material katulad ng pornografya. Talagang malaki nga ang epekto nito para sa atin. Katulad tayo ng mga Israelita noon na nasa hangganan na sila ng lupang pangako. Abot tanaw na nila yung lupang pangako, pero nahuli o nabitag sila ni Satanas dahil sa pain niyang sexual na immoralidad. Kaya kamusta naman tayo, mga kapatid? Makakayanan ba nating tumakas mula sa tukso ng sexual na immoralidad? Totoo, mas pasama na ng pasama ang kalagayan ngayon dahil malapit ng wakasan ang masamang sistema ng ito ni Satanas sa lupa. Kaya paano natin malalabanan ang immoralidad? Pakisuyo po na basahin natin ang Kawikaan 5 verse 3. Pakisuyo po sa inyong mga Biblia. Kawikaan 5 verse 3. Sabi dito, dahil ang pananalita ng masamang babae ay matamis na gaya ng pulot-pukyutan at mas madulas kaysa sa langis. Inihalin tulad nga ni Haring Solomon dito sa teksto ang mga salita ng isang masamang babae o ng isang prostitute. Ito daw ay katulad ng pulot-pukyutan at mas madulas katulad ng langis. Malamang na sasang-ayon tayo mga kapatid na napakasarap nga ng honey, hindi ba? Gayun din, inihalin tulad din ng mga salita ng isang patutot sa madulas na langis, na kung saan kapag ito ay narinig natin, para bang nagiging kaakit-akit yung mga salita niya para sa atin. Kaya makikita natin kung gaano kadelikado kapag tayo ay napaharap sa mga sitwasyon kung saan masusubok yung ating moralidad. Katulad ng karanasan ni Amy, isang 27 years old na sekretarya. Sinabi niya na may isa siyang lalaking katrabaho na nagbibigay sa kanya ng labis na pansin at pinupuri siya sa bawat pagkakataon. Inamin niya na talagang masaya ang mapansin. Ngunit nakita niya na maliwanag, sex lang ang interes ng lalaki sa kanya. Kaya ano ang ginawa ni Amy?
Sinabi nga niya na hindi siya palilin lang sa mga matatamis na salita dito. Oo, masarap nga naman talaga na may nakakapansin sa atin, di ba? Pero dapat na mapag-isipan natin o alamin natin yung tunay na dahilan sa likod ng mga matatamis na mga salita na iyon. Ano ba yung pwedeng mangyari kung magpapaakit tayo sa mga magagandang salita? Tingnan natin yung magiging resulta sa Bible. Dito sa Kawikaan 5 verse 4 and 5. Kawikaan 5 verse 4 and 5. Ganitong sabi. Pero sa huli, siya pala ay kasimpait ng halamang ahenho at kasintalas ng espada na may 2 talim. Ang mga paa niya ay papunta sa kamatayan. Ang mga hakbang niya ay umaakay sa libingan. Inahalin tulad nga dito ang sexual na immoralidad sa ahenho, isang halaman na ubod ng pait at may matapang na amoy. Isa nga itong nakakalasong substansya na tinatawag ding absinthe. Gayun din, inahalin tulad din ang sexual na immoralidad sa tabak na may 2 talim. Kaya talagang nakakamatay ito, mga kapatid. Ano ba yung magiging pinsala nito sa atin? Nagdudulot nga ito ng pagkabagbag ng budhi ng isa, unwanted pregnancy o mga sakit na naililipat sa pakikipagtalik katulad ng HIV at ng AIDS. Kasama na rin dyan yung matinding sakit na nararamdaman ng isang asawa kapag nangalon niya ang kanyang kinakasama. Ang pagtataksil ay lumilikha nga ng isang sugat na sobrang lalim pat maaari nga itong manatili habang buhay. At hindi makarecover nga yung isang nakaranas nito. At higit sa lahat, alam natin na ang sino mang gumagawa ng immoralidad ay hindi nga magmamana ng kaharian ng Diyos na Jehovah. Kaya talagang masama o mapait ang resulta ng paggawa ng sexual na immoralidad. Kaya paano naman tayo makakaiwas dito, mga kapatid? Tingnan po natin yung larawan. Ayan. Tumatanggi nga po yung kabataang sister na ibigay yung number niya doon sa isang kabataang lalaki. Matatawag nga nating matalino yung kabataang sister na ito dahil doon pa lang sa mismong sitwasyon na iyon ay alam na niya yung maaring susunod na mangyayari kung ibibigay niya yung number niya doon sa isang lalaki na hindi naman lingkod ng Diyos na Jehovah. Sa una, sisimula sila na mag-text sa isa't isa, mauwi sa ligawan, maaaring mapunta sa usapan nila sa mga mahahalay na bagay, flirting, at andyan din yung tukso na gumawa o makikipag-sex. Matalino nga yung kabataang sister na ito dahil hindi siya nagpadala ng kanyang emosyon at naging malinaw sa kanya yung maaaring maging resulta kung ibinigay niya yung number niya doon sa lalaki. Kaya hindi na niya sinubukan at tinanggihan niya na nga agad ito. Kaya salamat po sa larawan. Bilang pagtatapos, mga kapatid, basahin natin yung sa Kawikaan 5 verse 8. Kawikaan 5 verse 8. Ganda po yung sabi. Lumayo ka sa kanya, huwag kang lumapit sa pasukan ng bahay niya. Oo, dapat nga na ihiwalay natin yung sarili natin sa mga immoral na tao, immoral na mga gawain, pati na rin sa mga libangan na maaaring pumukaw ng ating saloobin na gumawa tayo ng immoralidad. Kasama na rin dito yung pag-iwas sa mga mahalay na musika, mga libangan o mga palabas, pati na rin sa pornografya. Lalong-lalo na yung pakikipagligaw-biro o pakikipag-flirt. Baka iniisip natin na hindi naman masama na maging romantiko sa iba, basta hanggang salita lang o tingin lang sa na walang pagkilos na katulad ng physical na contact. Pero ang pakikipag-flirt ay pwedeng pumukaw ng maruming kaisipan na maaaring humantong nga sa paggawa ng sexual na immoralidad. Kasama na rin dito yung pag-iwas ng pagsusuot ng hindi mainhin na pananamit at pag-aayos ng sarili. Ito nga yung maaaring mag-udyok sa ilan na maakit at mauwi rin sa paggawa ng immoralidad. Tandaan natin na katulad tayo ng mga Israelita noon, kung saan konting panahon na lang, makakarating na sila sa lupang pangako. Hahayaan pa ba natin mga kapatid na si Satanas na Diablo na ihiwalay tayo sa organisasyon ng Diyos na Jehovah sa ngayon? Kung malubha na ang immoralidad noon, ay malamang na mas malubha nga ito sa panahon natin sa ngayon. Kaya dapat nabantayan natin yung ating sarili at bulay-bulayin natin yung maaaring idulot nga nito para sa atin. Sa personal, sa relasyon sa Diyos, gayon din sa ating pamilya,
kung makakagawa tayo ng imoralidad. Nagpapasalamat din tayo mga kapatid at may mga record nito sa Bible na may kinalaman sa ganitong usapin dahil hindi na natin kailangang subukan o alamin pa yung mga magiging resulta. Ang kailangan na lang natin ay gawin ay ikapit ang mga payo ni Jehovah sa Bible para lubusan tayo makalayo o makaiwas sa sexual na imoralidad. Nawa ay nakatulong ang aralin na ito ngayong gabi para mapaalalahanan tayo na huwag tayong papahuli sa mga bitag ni Satanas na Diablo. Maraming salamat, Brother Dula, sa mahusay na pagharap sa amin ng iyong paksa. Tayo darako na mga kapatid agad-agad sa ikalawang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, ang espiritual na hiyas. Para sa 10 minutong talakayan at pangungunahan po sa atin ito ni Brother Vince Daulo. Bago po natin ibahagi at pagsalusaluhan ang ating nahukay na espiritual na hiyas sa linggong ito, sino po ang nais magbasa ng Kawikaan, Kabanatang 5, Talatang 9? Pakisuyo, Linya, Daulong. Para hindi mo maiwala ang iyong dangal at hindi ka magdusa habang buhay. Salamat sa pagbasa. Para po sa ating unang katanungan, paano na iwawala ng sexual na imoralidad ang dangal mo? Sister Umali, pakisuyo. Kawalan nga po ng respeto kung makikipagtalik ang isa sa hindi niya asawa at gagawin para usan ng iba. Nakakahiya iyon kasi hindi nagiging malinis ang isa at ang kanyang reputasyon ay nadungisan na at pwede rin siyang madismaya kasi meron itong masamang resulta o hindi magandang epekto tulad ng nababagabag na konsensya, unwanted pregnancy, sakit na AIDS at marami pang iba. Salamat po sa malinaw na sagot na punto. Dumako na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Pakisuyo kay Sister Lilia Vasquez. Sa Kawikaan 5:1, binanggit doon na, anak ko, bigyan pansin mo ang karunungan ko, makinig kang mabuti sa kaunawaan ko. Para makaiwas sa tukso, kailangan natin ng karunungan o kakayahang gamitin yung makasulutang kaalaman at kaunawaan na makilala yung tama at mali. Pumili din tayo ng tamang landasin. At para magawa ito, kailangan mag-aral ng salita ng Diyos, ang Biblia, at kapag ginagawa natin ito, ipagsasanggalang tayo na huwag masilo ng immoral na paggawi. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister Libres. Ang pangangalo niya kasi ay karaniwan na itong itinatago. Pero hindi ito matatago sa mata ng Diyos ayon sa Kawikaan 5:21. Kaya dapat ikintal sa isip ng mga may asawa, lalaki man o babae, na ang pangangalo niya ay napakalaking paglapastangan kay Jehovah dahil siya ang may akda ng pag-aasawa at nagbabala siya na hahatulan niya ang mga lalabag. Hindi rin maitatago yung maraming napakapait na epekto o consequences nito, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa buong pamilya at mga nakakakilala sa kanya. Higit sa lahat, yung mabuting kaugnayan niya kay Jehovah ay masisira. Kaya ipagpapalit ba natin yung kaugnayang to sa panandaliang kaluguran? Salamat po. Pakisuyo po kay Brother Roy Mata. Kawikaan 5:1, ulitin ko. Bigyan pansin mo ang karunungan. Sa ikalawang bahagi naman, makinig kang mabuti sa kaunawaan. Alam natin yung karunungan, yung pagkakapit sa mga simulain o makadiyos na simulain mula sa kasulatan. Ang kaunawaan naman, ang pag-alam sa lahat ng detalye at ang pagsisikap na makagawa ng mabuti para makatulong. Ngayon, ano ang maitutulong nito sa atin? Sa ating kaisipan, ano ang isip natin? Yung punta rin sa Satanas, binubulag yun eh.
Ngayon, isip natin, para makaswato yan doon sa makadiyos na karunungan, makadiyos na kaalaman, para yung kaisipan natin maayon doon, yun ang gagawin natin. Sikapin natin na maikapit ito. Sapagkat itong mga karunungan at kaunawaan, tutulong yan sa atin na maisagawa natin kung anong nais din ni Jehovah. Salamat po. Pakisuyo kay Sister Jean Daulong. Bilang magulang nga po, gusto rin natin naturuan din ng ating mga anak na umiwas sa mga sexual na mga panganib pagdating nila sa mga tamang edad. Kaya napahalagaan ko ang Kabanata 5 ng Kawikaan bilang pantulong sa mga anak na umiwas at pahalagaan ng kanilang dangal bilang pagpapahalaga na rin at pag-iingat sa kanilang mabuting ugnayan sa Diyos na Jehovah. Salamat po. Pakisuyo kay Sister Maglangit. Sa Proverbs 5:21, dahil nakikita ni Jehovah ang lakad ng tao, sinusuri niya ang lahat ng landas nito. Dahil nga po mahal natin si Jehovah, hindi natin ipagpapalit yung good relationship natin sa Kanya para dun sa panandaliang kaligayahan lang tulad ng sexual na immorality. So yung strongest incentive natin dito para ma-maintain yung moral purity natin ay yung awareness natin na nakikita ni Jehovah yung pagkilos natin at na accountable tayo sa mga actions natin. Kaya bilang Kristyano, maging maingat po tayo sa mga decisions at mga pagkilos. Salamat po. Pakisuyo kay Brother Miranda sa gitna. Nagustuhan ko nga po yung Kawikaan 5:22 dahil nga po nagtuturo po ito na ang paggawa po ng kasalanan na isang bitag sa taong gumagawa ng masama. Ang masamang gawain nga po ay nagpaparupok sa konsensya ng isang tao. Kaya po ang mga gumagawa po nito ay maaring mawalan ng gana sa paglingkod. Upang maiwasan nga po natin ang bitag na ito, mahalagang mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister Calso. Ang Kawikaan 5:21, ang sabi dito, dahil nakikita na Jehovah ang lakad ng tao, sinusuri niya ang lahat ng landas dito. Pag binubulay kong ang tekstong ito, malaki ang may tutulong sa akin para magkapagpigil ako gumawa ng masama sa salita, ay isip at gawa. Salamat po. Pakisuyo kay Sister CK. Binanggit sa Kawikaan 5:22 na hindi na magtatagal yung sistema ni Satanas at yung mga lingkod ni Jehovah ay lalong nahihirapan. Kaya hindi ito ang magandang pagkakataon upang maghanap tayo ng mga dakilang bagay para sa sarili natin, para sa kaalwanan, kundi maghanap tayo ng dakilang bagay para kay Jehovah upang maging masaya at makabuluhan ng buhay. Salamat po. Kay Brother Panayo, pakisuyo. Gustuhan ko po ang Kawikaan 5:23 po dahil po natutuhan ko po dito na kapag hindi po ako nakikinig sa disiplina ng aking mga magulang at ni Jehovah ay mawawala po ang protection ko po mula sa Diyos at mapapahamak po ako. Kaya kahit po na masakit pakinggan po ang disiplina, sisikapin ko po na sumunod dito dahil po para po ito sa kapakanan ko po. Salamat po. Sino pa po ang nais magkomento? Pakisuyo po kay Sister Josephine, Austria. Ang resulta ng sexual na immoralidad sa Kawikaan 5:4 ay talagang napakasakit sa part na isang niloko ng katuwang sa buhay. Maraming pangit na resulta ng sexual na immoralidad. Pwede kang magkasakit kagaya ng HIV or sexual transmitted disease. Ang mabuntis na hindi naman sa tunay na asawa, pati ang bata ay damay sa kahiyang gawa ng sexual na immoralidad. Kaya napakahalaga na makontento na tayo sa asawa natin or pag single ka, huwag na makiapid sa may asawa. Hingin din natin ang gabay ng Amang Jehovah para maiwasan natin lahat ito. Panghuling komento po kay Sister Santillas. Para po sa ilan, experience is the best teacher. Pero dito po sa Kawikaan 5:12, natutunan ko na kung magbibigay pansin ako sa karunungan at makikinig sa kaunawaan ni Jehovah, siguradong matututo ko na hindi kailangan ma-experience yung masasakit na mga karanasan sa buhay. At siguradong mapapabuti din ako kung susundin ko si Jehovah.
Salamat po sa inyong nakapagpapatibay ng mga komento. Paumanhin po sa mga hindi natawag. Maraming salamat, Brother Daulong, sa pangunguna sa espiritual na hiyas. Dumako na tayo sa ating unang estudyante para sa gabing ito. Ang kanyang pagsasanay ay pagbabasa sa Biblia at ang kanyang babasahin ay ang Aklat ng Kawikaan, Kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 23. Subaybayan po natin ang bahagi ni Brother Daniel Shares. Anak ko, bigyan pansin mo ang karunungan ko. Makinig ka mabuti sa kaunawaan ko. Para mabantayan mo ang kakayahan mo mag-isip at katotohanan ang lagi lumabas sa iyong bibig. Dahil ang pananalita ng masamang babae ay matamis na gaya ng pulupok-yutan at mas madulas kaysa sa langis. Pero sa huli, siya pala'y kasimpait ng halamang ahenho at kasintalas ang espada na may 2 talim. Ang mga paa niya ay papunta sa kamatayan. Ang mga hakbang niya ay umaakay sa libingan. Hindi niya inaalam ang daan patungo sa buhay. Pagala-gala siya at hindi niya alam kung saan siya papunta. Kaya mga anak, makinig kayo sa akin at huwag kayong lumihis sa sinasabi ko. Lumayo ka sa kanya, huwag kang lumapit sa pasukan ng bahay niya. Para hindi mo maiwala ang iyong dangal at hindi ka magdusa habang buhay. Para hindi maubos ng mga estranghero ang mga tinataglay mo at hindi mapunta sa bahay ng mga banyaga ang mga pinaghirapan mo. Kung hindi, daraing ka sa huling bahagi ng buhay mo kapag nanghihina na ang iyong laman at katawan. At sasabihin mo, bakit ko ba tinanggihan ng disiplina? Bakit hinamak ng puso ko ang pagsaway? Hindi ako nakinig sa tinig ng mga tagapagturo ko, at hindi ako nagbigay pansin sa aking mga guro. Umabot ako sa bingit ng kapahamakan sa harapan ng buong kongregasyon. Uminom ka ng tubig mula sa sarili mong imbakan at ng sariwang tubig mula sa sarili mong balon. Dapat bang kumala sa labas ang iyong mga bukal at umabot sa liwasan ng mga daloy ng iyong tubig? Para sa iyo lang iyon at hindi para sa ibang tao. Pagpalain nawa ang iyong bukal ng tubig at masihan ka nawa sa iyong asawa mula pa noong kabataan mo. Isang mapagmahal na babaeng usa, isang mapanghalin ng kambing bundok. Masihan ka sa kanyang dibdib sa lahat ng panahon. Lagi ka nawang mabihag ng pag-ibig niya. Kaya anak ko, bakit ka magpapabihag sa isang masamang babae o yayakap sa immoral na babae? Dahil nakikita ni Jehovah ang lakad ng tao, sinusuri niya ang lahat ng landas nito. Ang masama ay nabibitag ng sarili niyang mga pagkakamali at mahuli siya sa silo ng sarili niyang kasalanan. Mamamatay siya dahil sa kawalan ng disiplina at maliligaw dahil sa sobrang kamangmangan. Maraming salamat, Brother Shares, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Brother Shares ay ating sinasanay sa Aralin 5 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang Aralin 5 ay may kinalaman sa tumpak na pagbabasa. Bueno, pamilyar ba tayo sa mga salitang malalalim na Tagalog? Ano pat alam natin ang mga tamang bigkas dito? Si Brother Shares ay nakita natin na mahusay yung kanyang pagkabigkas sa mga salita tampok sa kanyang bahagi yung ikalawang bullet kung saan ay bigkasin ng tama ang bawat salita. Halimbawa dito mga kapatid, yung salitang ahenho sa talatang 4. Pamilyar ba kayo kung ano yon? Bueno, sa English, wormwood. So kung halimbawa hindi tayo pamilyar dito,
Brother Bart, pwede mong gawin ay tumingin sa diksyonaryo o kaya naman magkaroon na makinig sa audio recording. Pero sa kabuuan, Brother Bart, naging mahusay ang pagganap mo sa iyong bahagi. Tumako tayo mga kapatid sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron po tayong 3 estudyante na sasanayin para sa bahaging ito ng ating pagpupulong. Para sa ikalawang estudyante natin, ang kanilang bahagi ay pagpapasimula ng pakikipag-usap, kung saan ang kanilang setting ay pampublikong pagpapatotoo. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister Maybelline Adriatico at Sister Gazelle Arjona. Hello po. Hi. May nagustuhan po kayo? Libre lang po yan. Pwede po kayong kumuha. Okay lang kahit Muslim ako? Opo. Saan po ba gusto niyo dito? Yan gusto ko yan. Sige po. Ayan, eto po. Kasi alam mo, magulo ang mundo ngayon. Tapos giyera, may mga agawan ng teritoryo. Pero sabi dito, masayang buhay magpakailanman. Opo, totoo po yan. Pwede po tayong mabuhay ng masaya magpakailanman. At kahit ngayon po, pwede pa rin po tayong maging masaya. Talaga? Totoo ba yun? Opo. Pwede ko po bang basahin sa inyo isang teksto na ipinasulat ng isang malikha sa isang pananalita sa isang aklat? Sige, okay lang. Sige po. So, salamat po. Mababasa po natin sa Romans 29:11 ang ganito. Dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. So, napansin niyo po ate, gusto nang may lalang na magkaroon tayo ng pag-asa nang sa gayon, maging payapa tayo sa kabila ng kalagayan ng mundo natin ngayon. No, talaga? Totoo ba yan? Opo ate. At milyong-milyong tao po yung nangahawakan sa ganitong milyong-milyong tao po yung naniniwala dito. At gusto po namin itong ibahagi sa mga nakakausap namin, kagaya nyo. Okay. Wow, talaga? Opo. Yan, sa bagay, no, talagang si Allah talaga napakabuti, no? Gusto niya, may mga plano siya sa atin. Sige, kunin ko na to, ha? Sige po. Siya nga po pala, ate. Samantalin ko na rin po itong pagkakataon to para imbitahin ko po kayo sa darating na special na okasyon na gaganapin sa buong mundo. Ang pag-alala po sa kamatayan ni Jesus. So, April 12 po ito ng Sabado. Sana po makadalo po kayo. Naku, April 12, wala ako dito. Nasa Mindanao ako. Wala po problema, ate. Meron po kaming website dito na may malapit pong Kingdom Hall para po sa lugar po ninyo. So, ate, punta po tayo ng Google, ano? Yan. Then, search po natin yung gw.org. Tapos, yan. So, sa homepage po natin, namin, may kita po kayong maghanap ng memorial. So, i-click natin yan. Then, pagka-click natin, ate, may lalabas sa pong language. So, ano po bang lengguwahe gusto niyo mapakinggan? Tagalog na lang, sige. Sige po, Tagalog po. Tapos, saan po kayo malapit sa Mindanao, ate? Sa Coronadal. Coronadal. So, type natin Coronadal, ano? Tapos, ate, saan po kayo dito sa tatlong... Ayan, Coronadal City. So, ayan ate, no, Coronadal City. So, kapag sure po kayong makakapunta, ate, so, papansin nyo naman po yung more information, no? Pwede nyo po yung i-click. Then, may mga contact number. Makikita nyo po. Yan, pwede nyo po yung kontakin para po ma-assist po kayo kapag gusto nyo pong dumalo ng memorial ng pag-alala ng kamatayan ni Jesus. Okay, madali lang pala. Kaya ko na yan. Salamat po ate. Ako po pala si Maybelline. Ate Gazelle na lang. Ingat po kayo ate Gazelle. Salamat po. Salamat din. Salamat Sister Adriatico at sa iyong may bahay, Sister Arjona, para sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Sister Adriatico ay sinasanay natin sa Aralin 6.4 na may paksa na huwag humusga. Minsan ba ay humahadlang sa atin ang itsura, lifestyle, o paniniwala ng isang nakakausap natin para tayo ay hindi makapag-abot ng mabuting balita? Bueno, sa bahagi ni Sister Adriatico, nakita natin na hindi naging hadlang yung itsura o paniniwala nung kanyang kausap para siya ay makapagpatotoo.
At higit sa lahat, para makapagpaabot ng imbitasyon para sa mahalagang okasyon ng memorial. Nakita natin na hindi pinahintulutan ni Sister Adriato na siya ay ma-intimidate ng itsura. Sa halip, inisip niya na siya ay tutulungan ni Jehovah. At tandaan natin mga kapatid na si Jehovah lang ang nakakabasa ng puso. Kaya huwag tayong mawalan ng panghinaan ng loob kung halimbawa ang kausap natin ay hindi sumasampalataya o kaya naman ay hindi saksi. Okay? Ang sunod na may bahagi mga kapatid ay pagdalaw muli. Ang ating ikatlong estudyante ay sasanayin natin sa Aralin 9 na talatang 5 ng aklat ng brochure na Mahalin ng Mga Tao. Ang setting nila ay bahay-bahay. Ay tunghayan natin ang bahagi ni Sister Leslie Iganya kasama ang kanyang may bahay, Sister Tess Hirotani. Ate, nung nakaraan, napag-usapan po natin yung tungkol sa mahalagang regalo ng Diyos, yung pantubos. Ngayon naman po, bumalik ako para sagutin natin yung tanong na naiwan ko nung nakaraan, kung paano natin mapapakita yung pagpapahalaga natin sa mahalagang regalong yun. Sige, pinag-iisipan ko nga yan. Ayun, mabuti po yan. So bukod po dun sa pagtanggap nyo dun sa paanyaya na dumalo sa memorial, may isa pa pong sinasabi yung Biblia kung paano natin maipapakita yung pagpapahalaga natin sa pantubos. Dito po sa Juan 3:16, pwede pong pakibasa. Sige, Juan 3:16. Ayan, salamat po. So ayon po dito sa binasa nyo, ano dapat yung gawin natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Manampalataya? Para sa iyo, Ate Tess, ano yung ibig sabihin ng manampalataya? Ibig sabihin nito, naniniwala ka at dapat may gawa. Di ba may kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Ayan, tama po. So higit po yung pananampalataya, no? Kaysa sa basta paniniwala lang o pagkilala dun sa sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Mapapatunayan natin na may pananampalataya tayo kung susundin natin ang Diyos. At nangangahulugan po yan ng pagkuha ng tumpak na kaalaman, Ate Tess, para malaman natin kung ano yung gusto at ayaw ng Diyos, para masunod natin siya. Kaya nag-aalok po kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Naku, salamat. Pero praktikal pa ba mag-aaral ng Biblia? Di ba napakalumang libro na yan? Sa kalipas na yung nilalaman yan, wala na yata may tutulong yan sa ngayon. Marami pong sasang-ayon sa sinabi nyo, pero sang-ayon din po ba kayo, Ate Tess, na yung pangangailangan ng tao hindi po nagbabago from then and now? Gaya na lang po ng kagustuhan na magkaroon ng maligayang pamilya, pagkakaroon ng mabuting kaibigan, o tamang pananaw sa pera at marami pang iba. Oo, sang-ayon naman ako dyan. Salamat po, no? So, lumaman po yung Biblia, pero practical pa rin po yung payo nun. Kasi yung mga karanasan o naging problema ng mga tauhan sa Biblia, nararanasan din po natin yun sa panahon natin ngayon. Kaya, ikaw ba, Ate Tess, ano ba yung kinababahala mo? Nahirapan akong magpalaki ng apo. Sa akin kasi iniwan at nag-abroad ang mga magulang. Siyempre, siguro hindi ko masapatan yung emotional needs niya. At kasi siyempre, iba pa rin yung magulang. Sa magulang niya siya lumaki. Hindi kami magkaintindihan. Kaya may iba siyang pananaw eh. Teens na kasi. Kaya lagi kami nagtatalo. Iba na ang takbo ng kaispan ng mga kabataan ngayon. Kaya nga po, no? Malaking hamon nga po talaga yan, no? Especially ngayon may sarili ng isip yung apo nyo, no? Pero pwede pa rin pong magtagumpay at may payo po yung Biblia tungkol dyan na makakatulong. Basahin ko po sa inyo. Dito po sa Santiago 1:19, sabi dito, maging matulin sa pakikinig at mabagal sa pagsasalita. So ibig sabihin po dito, Ate Tess, kailangan natin matyagang makinig dun sa mga hinaing at unawain din yung negatibong damdamin mula, imbis na kontrahin siya sa sinasabi niya o pigilan pa nga siya sa pagsasalita. So na-imagine mo po yung buhay kung lahat ng tao susundin tong payo. Oo nga, no? Kapag may matibay na komunikasyon, marami ang mariresolve ba? At masayang buhay nga yun.
madami pala akong matututunan sa Biblia. Gusto ko pang makaalam ng higit pa. Sige, mag-set na lang tayo ng schedule sa pag-aaral. Maraming salamat, Sister Iganya, at sa iyong may bahay, Sister Hirotani. Si Sister Iganya ay ating sinasanay sa Aralin 9.5 ng ating brochure na Mahalin ang Mga Tao. May kinalaman ito sa pag-usapan ang isang espesipikong paksang makatutulong sa kanya. Sa bahagi ni Sister Iganya, nakita natin ang ibinangong niyang paksa ay yung iniwan niyang paksa doon sa kanyang bahay-bahay na ito yung paksa, pagpapahalaga sa regalo ni Jehovah. So papaano ginamit iyon ni Sister Iganya para ipagpatuloy yung kanyang pakikipag-usap doon sa kanyang return visit. Bueno, sa pagpapaliwanag ng 1.3.16 at ng 1.17.3. So nakita natin kung gaano kahalaga yung pagpapakita ng pananampalataya at pagkilala sa haing pantubos ng Panginoong Yesus. At higit sa lahat, sinamantala ni Sister Iganya yung pagkakataon na makapag-alok ng pag-aaral sa Biblia. Salamat Sister Iganya sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Dumako na tayo sa ating huling estudyante para sa gabing ito. Ang kanyang bahagi ay paggawa ng mga alagad gamit ang Aralin 16 ng kanyang material kasama ang sumaryo at ano ang natutuhan mo. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister Cheryl Nablea kasama si Sister Grace Palaganas. Mahusay Grace, dako na tayo dito sa sumaryo. Ano nga ulit yung mga ginawa ni Jesus nung nasa lupa siya? Ipinangaral po ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Gumawa nga po siya ng mga himala at lagi niyang sinusunod si Jehovah. Mahusay, okay dito tayo sa ano ang natutuhan mo. Sa una, anong gawain ang pinakamahalaga kay Jesus nung nandito siya sa lupa? Base nga po sa napag-aralan natin, sabi po dito sa Lucas 4:43 na paghahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Tama, okay dito tayo sa pangalawa. Ano ang pinapatunayan ng mga himala ni Jesus? Dahil nga po sa mga ginawa ni Jesus na himala, pinapatunayan lang po niya na siya talagang sinugo ni Jehovah at patunay lang po talaga na kayang alisin ni Jehovah ang lahat ng problema. Tama, at sa tingin mo, mapagkakatiwalaan ba natin yan? Oo naman ate, kasi nagawa po ni Jehovah noon, kayang-kaya din po gawin sa ngayon. Mahusay, dito tayo sa last. Anong mga aral sa buhay ang itinuro ni Jesus? Bukod nga po sa pangangaral at paggawa ng alagad, nagbigay din siya atin ng mahalagang payo na gagamit sa buhay tulad nga po ng pagpapatawad sa mga nagkamali sa atin at paggawa ng mabuti sa iba. Tama, mahusay na sagot, Grace. Kung makita mo yung sa baba na subukan ito, pwede mong panoorin dito kung bakit tayo makakatiyak na si Jesus nga ang Panginoon at Kristo. Okay, pwede mo na markahan kung kailan tayo natapos. May tanong ka pa ba? Meron natin, naisip ko lang po, nag-asawa po ba si Jesus nung nabuhay siya dito sa lupa? Maganda yung tanong mo. Pero malalaman natin yung sagot dito kung mag-research tayo. Gamitin natin yung Watchtower Online Library. Ayan, pwede natin hanapin yung sagot. Halimbawa, pwede mo dyan i-type, may asawa ba si Jesus? Okay, click natin ha. May nakita ka bang article dyan? Meron ate. Sige, i-click natin. Ayan, sabi dito, may asawa ba si Jesus? Ano daw ang sagot? Sabi po dito, nililinaw ng Biblia na walang asawa si Jesus. Bagaman, wala itong espesipikong sinasabi tungkol sa kanyang pag-aasawa. Tama, at may 4 na dahilan dito kung bakit makakatiyak tayo na walang asawa si Jesus. Nakita mo? Madalas nga pong banggitin sa Biblia ang pamilya ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya sa ministeryo at naroon nang siya ipatayin. Pero wala nga po itong binabanggit na may asawa siya. Sinabi din po ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pananatiling walang asawa para higit na makapaglingkod sa Diyos. Bago nga po namatay si Jesus, pinagbilin niya ang pangangalaga sa kanyang ina. Ginamit ng Biblia si Jesus bilang halimbawa sa mga asawang lalaki, pero hindi ito tumutukoy sa paraan na pakikitungo niya sa isang asawang babae. Tama. Kaya ano ang mga pinapatunayan ng mga nakita sa article na ito, Grace? Walang asawa si Jesus, ate. Ang galing naman po kasi specific po yung sagot. Maraming salamat po sa pagtulong, ate. No problem, Grace. Paano? Pray na tayo.
Maraming salamat, Sister Nablea at Sister Grace Palagana sa mahusay na pagganap ng inyong bahagi. Sister Nablea ay ating sinasanay sa Aralin 11.4 ng brochure na Mahalin ng mga tao. Ito po ay may kinalaman sa tulungan siyang makita ang koneksyon ng pag-aaralan ninyo at ng mga bagay na alam niya. Sa kanilang assignment, nakita natin doon na kapag itinanong ng Bible study kung may asawa si Jesus at paano natin siya tutulungan na malaman yung mga sagot sa tanong na ito. Sa bahagi ni Sister Nablea, pinakita niya na kung paano gagamitin yung ating JW Library app, lalo-lalo na yung search toolbar para pag-aralan o i-research yung mga paksa na nais nating malaman yung sagot. So pamamagitan nun, natulungan niya yung kanyang Bible study para magamit ng mahusay at masagot yung kanyang tanong, may kinalaman sa kung may asawa ba ang Panginoong Yesus. Bueno, salamat sa ating mga estudyante ngayong gabi at agad tayong dadako sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago tayo magsimula dito, tayo po ay sabay-sabay umawit ng bilang 121. Ito po ay may pamagat na kailangan ang pagpipigil sa sarili. Nahalaw po sa Aklat ng Roma, Kabanata 7, mga talatang 14 hanggang 25. Tayo po ay umalinsabay sa himig ng ating musika. Sasang-ayon ka ba kung sabihin natin na isa sa pinakamasayang panahon ng kabataan ay ang panahon ng pagliligawan? Ang gaganda ng ngiti nyo. Pero, sumang-ayon man tayo hindi, tiyak na pinapakita lamang natin at natin tiyakin sa mga kabataan na hindi masama ang makipagligawan sa mga kapwa din nating lingkod ni Jehova. Kung tayo ay nasa kalagayan ng pag-aasawa at ang pareho naman ng mga lingkod ni Jehova, maaari tayong makipagligawan sa kapwa rin natin mga saksi o kapwa rin lingkod ni Jehova. Ang punto lang lamang, gaya ng dinidiin at ididiin sa ating bahagi, yung panatilihin nating malinis yung sa panahon ng pakipagligawan. Doon sa Ingles ay mga precautionary measure upang sa ganon, gaya ng inawit natin kanina, hindi tayo magkasala. At bakit nga ba naisin natin na hindi magkasala? Dahil mahal natin ang Diyos na Jehova. Kaya sa panahon ng kabataan, sa panahon ng pagliligawan o magkasintahan o nagliligawan pa lamang, nais natin laging kumilos ng ayon sa kalooban ni Jehova. Pero dito sa ating material, pinakita rito, paano nga ba ano mga ba ibig sabihin na nakikipag-date tayo? Sabi, paglalaan ng panahon at pagpapakita ng romantikong interest na isang lalaki at babae sa isa't isa. Maaari itong gawin via text, nagtatawagan sila, o kaya naman ay kasama ng isang grupo, o kaya naman ay nasa isang public place, kagaya ng makikita natin doon sa ating unang larawan. Na kung saan makikita natin dyan, anuman ang edad. Maaring hindi kabataan, maaring talagang may edad na, ay naaring ang isa o ang dalawa ay makipagligawan. Pero ang punto rito, kagaya na hindi rin sa atin, na ito ay isang seryosong bagay. Seryosong bagay kasi nakikipagligawan ng isa kapag nakikita na niya ang kanyang sarili na handa ng mag-asawa. Kakaiba ito sa pangmalas ng salibutan sa ngayon na parang ang pakikipag-date ay parang libangan, parang pastime. Hindi ganon ang isang lingkod ni Jehova. Tinitingnan natin na isang bagay na ito ay seryosong hakbang kung ang isa ay nag-iisip na mag-asawa. Kaya naman dapat lamang na mag-ingat ang dalawa kung saan sa panahon ng pagliligawan at pakikipagkasintahan, kailangan hindi sila makagawa ng anumang masamang bagay, kagaya ng sexual na immoralidad. Sa Kawikaan 22:3, nandun lagi yung panganib, lalo na yung tukso ng sanlibutan sa ngayon, yung pressure ng mga kabataan, maging ng mga may edad na, upang gumawa ng sexual na immoralidad. Kaya angkop lamang na lagi tayong palalahanan na mag-ingat sa panahon ng pakikipagligawan. Sa bahaging ito, meron tayong papanooring video, tapos magbabangon din tayo ng tanong tungkol doon sa video. Pagkatapos, meron din tayong ilang mga teksto o ilang mga simulain sa Biblia na ating i-consider upang sa ganun makita natin kung paano nga ba makakapag-ingat
ang isa. Panoorin muna natin ang video na paghahanda sa pag-asawa, bahagi 1, handa na ba akong makipag-date? Sa'yo? Oo. Lily, di ba? Oo. At ikaw si Sean? Oo. Madalas kitang makita. Magaling kang mag-basketball. Thanks. Ikaw rin naman. Pwede ba tayong lumabas minsan? Sige. Ako si Lily. At meron akong problema. Kalilipat lang ni Sean sa school namin. Alam kong hindi tama ang magkagusto sa hindi saksi. Kaya lang, saksi siya. Kalilipat lang din nila ng pamilya niya sa kongregasyon namin. At habang nakikita ko siya, mas lalo ko siyang nagugustuhan. Saan ko siya masusumpungan? Paroroon ako mismo sa kanyang takdang dako. Ihaharap ko sa kanya ang isang usaping ukol sa Sabi ko nga, may problema ako. Araw-araw, nakikita ko ang mga mag-boyfriend kong schoolmates. Para sa akin, masaya naman sila. Ang totoo, gusto ko rin ng ganun. Napansin din to ng mga magulang ko, kaya kinausap nila ako pag-uwi. Magmula nun, di ko na naramdamang mag-isa ko. Kinabukasan, inaya ko ni Mommy na tulungan siya sa gawaing bahay. Pagkatapos, pumunta kami sa isang coffee shop. Tinanong niya kung kumusta na ako. Hindi ko agad sinabi sa kanya pero pinagaan niya ang loob ko. Sinabi ko sa kanya ang feelings ko para kay Sean, kahit alam kong magagalit siya. Pero hindi. Alam mo, natural lang yan, Lily. Naalala ko, may nagustuhan din ako ng ganyan pa lang ang edad ko. Talaga po? Oo naman. Ganyan tayo nilalang ni Jehovah, anak. At dahil nilalang niya tayo, alam niya kung ano ang magpapasaya sa atin. Gusto niyang maging masaya tayong lahat. At ganyan din ang gusto namin ng daddy mo para sa'yo. Hindi niya ako pinagalitan o kaya na may pinahiya. At higit sa lahat, hindi siya nainip na pakinggan ako. Hindi lang si Mommy ang lumapit sa akin. Naghahanda rin si Daddy para tulungan ako sa problema ko. Kinagabihan, nag-family worship kami. Hinayaan lang ulit nila akong magsalita. Sabi nila, huwag akong mahihiya. Kaya hindi nga, di ko alam ang gagawin ko. Lily, salamat at sinabi mo sa amin ang nadarama mo. May gusto akong itanong sa'yo. Bakit kaya tayo nilikha ni Jehovah na magkaroon ng gayong damdamin sa di natin kasekso? Para makahanap ang tao ng mapapangasawa niya. Tama. Ang totoo, ang pagsasama ay parang dalawang ice skater. Parang walang kahirap-hirap ang isang magandang performance. Pero ganun nga ba? Hindi po. Walang sino man ang susubok niyan ng walang practice, mahusay na partner, o tamang patnubay, di ba? Opo. Ganon din pagdating sa magandang pagsasama. Hindi ito biglaan lang. Nakadepende ito sa mahusay na partner, pagtutulungan, pero higit sa lahat, matalinong payo mula kay Jehovah. Sa katunayan, pwede mo bang buksan ang iyong Biblia sa Awit 32:8 at basahin para sa amin? Sige po. Ang sabi, pagkakalooban kita ng kaunawaan at tuturuan kita hinggil sa daan na dapat mong lakaran. Lily, mahal na mahal tayo ni Jehovah. Kung makikinig tayo sa Kanya,
makakagawa tayo ng matatalinong desisyon na hinding-hindi natin pagsisisihan. Marami pa kaming napag-usapan at meron pa akong homework. Nagbigay sa akin si Daddy ng mga artikulo na naprint niya at pinasa ko yun. Habang binubulay-bulay ko ang mga nabasa ko, may na-realize ako. Wala namang problema kung hindi muna ako nakikipag-date ngayon. Ang totoo, inihahanda ako nito. Pwede kong gamitin ang panahon ko ngayon para mag-focus sa mas mahalaga. Ang kaugnayan ko kay Jehovah. At pwede ko ring linangin ang mga Kristiyanong katangian at karanasan na kailangan sakaling makapag-asawa ko. Nais pa natin pasalamatan yung video mo. Talakayan po natin yung mga tanong. Bakit hindi dapat makipagligawan ng isa kung hindi pa siya handang mag-asawa? Brother Libres. Bukod doon sa illustration ng magulang niya, doon sa video clip, meron ding binanggit yung Lucas 14:29 na bagaman nailagay niya yung pundasyon, pero hindi niya matatapos yung pagtatayo ng bahay. Kaya kung ang isa hindi pa talaga handang mag-asawa, hindi siya dapat na manligaw o hindi siya dapat makipagtipan sa isang hindi ka-sex. Ayan, salamat po. Doon sa pangalawang tanong, ano yung nagustuhan mo sa ginawang pagtulong ng mga magulang sa anak nila? Sister Vasquez. Maganda yung ginawa ng nanay. Kinausap yung anak ng sarilinan at nilalam kung ano yung nasa loob ng kanyang puso. Hindi siya nagalit nung malaman niya yung dahilan, bagkus nakinig siyang mabuti. Ganon din naman yung ama. Yung ama naman, habang nag-iisip kung ano yung sasabihin sa anak, kumuha siya ng mga teksto sa Biblia na pwedeng makatulong sa kanyang mga anak. At ganon din, gumawa rin siya ng mga obligasyon na pwedeng basahin ng bata para na sa ganon maturuan siya. Ayan, salamat po. Kaya talagang pinakinggan nila yung kanilang anak. Sige po, Sister Calso. Yung over-strict bilang magulang, lalo na sa spiritual point of view, ay malaking bagay sa atin. Magagawa natin sa ating mga anak ang pagiging matured na spiritual condition. Iba naman natin sa ating mga anak na mahal-mahal natin sila. At ang family worship ay malaking maitutulong sa atin. Huwag mawawala ang communication sa bawat isa. Kung ganon, para maalaala natin kahit saan man sila ang salita ng Diyos, napaka-importante sa kanilang buhay. Ayan, salamat po. Lalo na po sa pagbabanggit ng kahalagahan ng family worship. Sa baging ito, talakay naman natin yung ilang mga simulain para sa mga nagliligawan. Basahin natin ang Kawikaan 28:26. Sino po ang gustong bumasa nito? Sige po, Sister Billy Vicencio. Ang nagtitiwala sa sarili niyang puso ay mangmang, pero ang lumalakad ng may karunungan ay makakatakas. Salamat po. Ano ang pwedeng gawin ng mga nagliligawan o magkasintahan para maiwasan ang mga sitwasyon na pwede silang matuksong gumawa ng sexual na immoralidad? Ano yung pwede nilang gawin? Kasi maganda yung binanggit ng Kawikaan na meron talagang panganib. Brother O'Malley? Base sa teksto, iwasan niyo pagtitiwala sa sarili. So magtiwala tayo doon sa paraan ni Jehovah kung paano ba mag-handle o makipag-date doon sa sister or sa brother. Tapos, gawin natin yung mga paraan ng organization, magsama ng chaperon, o kaya magde-date sa maraming tao, maraming kapatid, para maiwasan yung pagtitiwala sa sarili. Ayan, salamat po. Bakit katalinuhan pag-usapan agad nila ang limitasyon nila sa pagpapakita ng pagmamahal, gaya ng paghahawakan ng kamay at paghahalikan? At mahalaga na pag-usapan muna agad nila ito. Siguro, Brother Paharilaga?
Para hindi na humantong doon sa sitwasyon na maaari sila magkompromiso. Kunwari, pumunta sila na sila lang dalawa sa isang madilim na lugar, walang chaperon, at iba pang mga bagay na maaari nilang makagawa ng karumihan. So sa simula pa lang, ay mag-set na sila ng boundaries. Ayan, set agad ng boundaries. Efeso 5, 3 and 4. Sino pong gustong bumasa nito? Sige po, yung bata sa likod ni Brother Arrono. Wag man lang mabanggit sa gitna ninyo ang sexual na immoralidad at lahat ng uri ng karumihan o kasakiman, dahil hindi yan angkop sa mga taong banal. Hindi rin angkop sa inyo ang kahiyahiyang paggawi, walang saysay na usapan, at malaswang pagbibiro. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Okay, salamat po. Ano ang dapat tandaan ng mga nagde-date kapag nag-uusap sila online o sa cellphone? Sige po, Sister Crisel. Dapat po iwasan ng mga nagdi-date ang mamalaswa o makakatuksong usapan, kahit na sinabi pa ito sa pabiro na paraan, dahil maaari po itong paunti-unting humantong sa paggawa ng sexual immorality. Kaya mahalaga ang pagpili ng tamang salita at topic at i-consider kung paano makakapekto sa kanilang espiritualidad at reputasyon ang kanilang sinasabi sa chat, tawag o video call po. Ayan, salamat. Kasi tama nga naman, kapag lagi niyong pinag-uusapan yan, ay malamang-lamang hahantong talaga sa aktual na paggawa na yon. Kagaya ng naidiin nun sa nagdaang nating pag-aaral sa bantayan, ang pag-aasawa ay isa sa mga regalo ni Jehova. Pero sa pagliligawan at sa panahon ng pagkakasintahan, sana panatilihin natin itong malinis at kaayon ng kalooban ni Jehova upang sa ganoon, ang pag-aasawa natin ay talagang katanggap-tanggap para sa Diyos na Jehova. Maraming salamat, Brother Luis Tro, sa pangunguna ng talakayan sa unang bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano. Agad po tayong dumako sa huling bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat na Lubusang Magpatotoo. Sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay ang Kabanata 24, mga talatang 1 hanggang 6 na may pamagat na Lakasan mo ang loob mo. Ito po ay pangungunahan sa atin ni Brother Ezekiel Magpile kasama ang kanyang tagabasa, si Brother Jonel de los Santos. Magandang gabi ulit sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid namin na nasa Zoom, mga bisita, mga Bible study. Nasa Kabanata 24 na tayo ng aklat na Lubusang Magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang topic nito ay Lakasan mo ang iyong loob. Saan ba ito nakapokus? Nakapokus to doon sa nakaligtas si Pablo sa pagtatangka sa kanyang buhay at pinagtanggol niya ang kanyang sarili sa harap ni Felix. Ito ay batay sa Gawa, Kabanata 23, mga talata 11 hanggang Kabanata 24, talata 27. Tutulungan tayo ni Brother Junel sa pagbasa sa mga parapo, pakisuyo sa 1 at 2. Hindi pa man nakakahinga si Pablo mula sa pagkakaligtas sa galit na mga manguumog sa Jerusalem, heto't nakakulong na naman siya. Hindi kinagulat ng masigasig na apostolang pag-uusig na sumalubong sa kanya sa Jerusalem. Batid na niyang pagkabilanggo at mga kapighatian ang naghihintay sa kanya sa lungsod na ito. At bagaman hindi alam ni Pablo ang eksaktong mangyayari sa kanya, alam niyang patuloy siyang daranas ng paghihirap dahil sa pangalan ni Jesus. May mga Kristiyanong propeta pa nga na nagbabala kay Pablo na gagapusin siya at dadalhin sa kamay ng mga tao ng ibang mga bansa. Kailan lang ay muntik na siyang mapatay ng mga Hudyo. Pagkatapos, sa tindi ng pagtatalo ng mga miyembro ng Sanhedrin dahil sa mga sinabi ni Pablo, kulang na lang ay mapatay siya ng mga ito. Bihag siya ngayon ng mga sundalong Romano at naharap sa marami pang akusasyon at paglilitis. Kaya talagang kailangan ni Apostol Pablo ng pampatibay. Okay, salamat sa pagbasa. Dumako tayo sa tanong. Bakit hindi ikinagulat ni Pablo ang pag-uusig na sumalubong sa kanya sa Jerusalem?
Marami tayong maisasagot dito sa tanong na ito. Magbigay ng isa, si Brother Odi Belmonte. Expected niya na po kasing may experience niya yung pagkabilanggo tsaka yung kapigatian po doon sa Jerusalem. Bagamat hindi po siya sure sa mga mangyayari doon, aware naman po siya na maghihirap po siya alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Okay. Meron ba siyang, may idea na ba siya? May nakapagsabi na ba sa kanya? Dadanasin niya doon si Brother Libres. Sa Gawa 20:23, mismo ang banal na espiritu ang nagpaalam sa kanya kung ano yung dadanasin niya doon. Talagang maghihirap siya doon, mapigbigati siya doon, mabibilanggo. Kasi sinabi na sa kanya ng banal na espiritu. Okay, salamat. Meron pa? Sister Umali. Meron ding mga Kristiyanong propeta ang nagbabala kay Pablo na siya ay gagapusin at dadalhin sa kamay ng mga tao ng ibang mga bansa. Ayun, isa pa. Dahil sa mga ganung sitwasyon, ano ang kailangan ni Apostol Pablo? Si Brother Marby. Kailangan po ni Pablo ng pampatibay dahil patuloy po siyang naharap sa matinding pagsubok at pag-uusig. Ayan. Okay? Malinaw na yung punto. Dumako tayo dito sa parapo 3. Sa panahong ito ng wakas, alam nating pag-uusigin din ang lahat ng gustong mamuhay ng may makadiyos na debosyon bilang mga alagad ni Kristo Jesus. Sa panapanahon, kailangan din natin ng pampatibay upang makapagpatuloy sa ating gawaing pangaral. Laking pasasalamat natin na sa napapanahon at nakakapagpatibay ng mga pananalita mula sa mga publikasyon at mga pagpupulong na isinasaayos ng tapat at matalinong alipin. Tinitiyak ni Jehovah sa atin na hinding-hindi magtatagumpay ang mga kaaway ng mabuting balita. Hindi nila malilipol ang kanyang mga lingkod bilang isang grupo ni mapahihintuman ang kanilang gawaing pangaral. Kumusta naman si Apostol Pablo? May natanggap kaya siyang pampatibay para lubusang magpatotoo sa kabila ng pagsalansang? Kung mayroon, anong pampatibay iyon? At paano siya tumugon? Okay, salamat muli. Sa parapo 3 tayo, ang tanong, saan tayo makakakuha ng pampatibay para magpatuloy sa ating gawaing pangangaral? Saan daw tayo makakakuha ng pampatibay? Si Sister Tina muna, di Makali. Doon nga po sa Mateo 24:45, ang tapat at matalinong alipin ay naglalaan po sa atin ng ating spiritual na pagkain sa tamang panahon. At sa katunayan nga po, ito ay nakakapagpatibay kung dumadalo po tayo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Okay, salamat no. At saan pa? Ito, alam natin to, si Sister Lilia Vasquez. Marami rin po kasi mga publikasyon na inilalabas para matulungan tayo. Kasi minsan iba-iba kasi yung sitwasyon natin eh. Pero bawat publikasyon na lumabas, talaga napapatibay tayo nito. Okay. Salamat no. Saan natin makikita yung mga publikasyon na iyon? Yan. Yan na yung pinaka-actual na makikita natin. Sister CK? Sa ating website, at the same time, yung JW Library app natin. Sana i-update natin yon kasi from time to time, laging nandun yung mga napapanahong issue na para sa atin na maging malakas sa spiritual. Ayun, nandun na lahat, no? Si Brother Umali. Kahit sa Bible mismo, may mga teksto na magbibigay ng idea sa atin kung ano yung mga mangyayari sa atin. Halimbawa, Ikalamang Timoteo 3:12, alam natin yung magiging situation natin kung magiging Kristiyano tayo. Isaiah 54:17, alam naman natin yung mangyayari sa atin kung sakali may mga kaaway, kung ano talagang mangyayari sa atin. Kaya pampatibay ito sa atin. Ayan. Sino gusto magkomento nung dalawang teksto dyan? Ayan yung magpapatunay o tinitiyak mismo ni Jehovah na hindi magtatagumpay. Si Brother Calso Ian. Yung pwede isang teksto lang. Isaiah 54:17 kasi sabi dito, ano man sandata, kumbaga talaga lahat ng gagawin para pahintuin tayo. Pero sabi nga, lahat ng protection ibibigay ni Jehovah.
Kumbaga, yun yung mana na ibibigay niya. Regalo niya yon. Pro-protection na niya tayo, ano man ang gagawing pag-uusig sa atin. Ayan, ganda yung texting yun, 54:17 ng Isaias. Sino gusto naman bumasa ng Jeremias 1:19? Si Brother Nolan. At tiyak na makipaglaban sila sa iyo, pero hindi sila mananalo dahil kasama mo ako. Ang sabi ni Jehovah, at ililigtas kita. Ayan, ang ganda, no? Ang ganda ng dalawang tekstong iyan, no? Talagang ina-assurance ng Diyos na Jehovah na talagang ililigtas niya yung kanyang bayan, no? E di makakatanggap tayo ng mga pampatibay loob. Anong tanong ngayon yung sasagutin pa dyan? May mga tanong dyan. Sino gustong bumasa ng tanong? Yung mga Sister Linda Masangkay. Kumusta naman si Apostol Pablo? May natanggap kaya siyang pampatibay para lubusang magpatotoo sa kabila ng pagsalangsang? Kung mayroon, anong pampatibay iyon at paano iyon tumugon? Ayan. Tatalakayin natin sa Apostol Pablo kung anong pampatibay loob naman yung natanggap niya. Kasi tayo may pampatibay loob eh. Nandiyan yung website natin, no? E di dumako tayo dito sa Nabigo ang sinumpaang sabuatan. Halaw ito sa Gawa 23, 11 hanggang 34, talata 4 at 5. Pakisuyo, pakibasa. Nang sumunod na gabi, matapos mailigtas si Apostol Pablo mula sa Sanhedrin, nakatanggap siya ng kinakailangang pampatibay. Sinasabi ng ulat, tumayo sa tabi niya ang Panginoon at nagsabi, lakasan mo ang loob mo, dahil kung paanong lubusan kang nagpapatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, gayon ka rin magpapatotoo sa Roma. Dahil sa nakapagpapatibay na pananalitang iyon mula kay Jesus, natiyak ni Pablo na makaliligtas siya. Alam niyang makakarating siya ng Roma at lubusang makakapagpapatotoo tungkol kay Jesus. Napapanahon ang pampatibay na natanggap ni Pablo. Kinabukasan, mahigit 40 lalaking Hudyo ang nagsabuatan at sumumpa na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Ang sinumpaang sabuatang ito ay nagpapakitang determinado talagang mga Hudyong iyon na patayin ng apostol. Naniniwala silang may masamang mangyayari sa kanila kung hindi nila maisasagawa ang kanilang balak. Kasabot nila ang mga punong saserdote at matatandang lalaki. Ipapatawag si Pablo pabalik sa Sanhedrin para kunwari ay susuriing mabuti ang kaso niya. Pero bago pa man makarating si Pablo sa Sanhedrin, tatambangan na nila siya at papatayin. Okay, salamat muli. Para po 4 at 5, unang bahagi ng tanong. Anong pampatibay ang natanggap ni Pablo? Sister Calso, Ampi. Yung salitang lakasan mo ang loob, lubosang pagpapatuto sa Jerusalem at sa Roma, yan ang panalitang magkapagpapatibay kay Apostol Pablo. Ayan. Sino yung nagsabi kay Apostol Pablo nito? Si Brother Calso. Napatibay si Pablo rito kasi tiniyak ni Jesus. Tiniyak niya na walang mangyayari sa kanya. Makaliligtas siya sa anumang plano ng mga gustong manakit sa kanya. Kaya yun, yung salita ni Jesus na yung sinabi niya sa kanya, tiyak. Ayan, salamat, no? O, sa karagdagan tanong, bago yun si Brother Arona, Chito. Kaya kahit na may sabuatan na para tambangan siya, napapatayin talaga, alam niya. Dahil may assurance na si Jesus eh. Kasi yung ano niya, yung apilan niya na sa tawag dito, sa emperador ng Roma kay Caesar, mag-grant yun, makapagpatuto siya doon. Kaya nakapagpatibay sa kanya yun na walang mangyari sa kanya. Okay. Salamat, no? Sa kalugtong na tanong, bakit napapanahon ngayon iyon yung pampatibay na natanggap ni Apostol Pablo sa ating Panginoon na si Jesucristo? Si Sister Joby, Austria.
Napapanahon ang pampatibay na tanggap ni Pablo kinabukasan. Magit 40 lalaking Hudyo ang nagsabuatan at sumumpa na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Ayan, tama. Anong klaseng sabuatan iyon? Sino gusto magkomento dyan? Anong sabuatan ba yung ginawa nila tungkol kay Apostol Pablo? Brother Easy. So nangako sila sa isa't isa, napakarami nila. 4 na po silang lalaking Hudyo na sabi nila hindi sila kakain o iinom hanggat sa mapatay nila si Pablo. Kaya talagang sumatindi yung bagay na yon. Pero ang gagawin nila, iimbitahan daw nila kunwari, pumunta para imbestigahan yung kaso. Pero hindi na siya makakarating doon sa pagdadalhan sa kanya sa Sanhedrin. Kundi mapapatay siya on the way doon. So yun yung gagawin nila. Ayan. Kung hindi nila matutupad yun sa buhatan nila, ano yung tingin nila sa mangyayari sa kanila? Si Brother Tom. Naniniwala kasi silang may masamang mangyayari sa kanila kung hindi maisasagawa yung pangyayaring yun. Kaya naman, talagang yung determinasyon nila na sa buhatan talagang nandoon. Kaya pinapakita lang doon na may masamang mangyayari talaga kay Pablo. Ayun, no? Okay, si Brother Jean Luistro. Doon sa ulat ng Biblia, makita natin, determinado talaga nilang mapatay si Pablo. Kasi sabi doon sa 14, pumunta sila sa mga punong saserdote at matatandang lalaki. At sinabi, yung plano nila. Kaya hindi lang nila pinagplanuhan to in secret na sila-sila. Kundi talagang vocal sila na sabihin mismo doon sa punong saserdote, papuntahin muli rito, kami nang bahala kay Pablo, talagang titiyakin namin na patay siya. Kaya tamang-tama yung pampatibay na tinanggap ni Pablo kasi talagang determinado na yung mga kaaway ni Pablo na mapatay siya. Pero dahil Panginoong Hesus mismo yung tumayo sa tabi niya na para tiyaking magiging ligtas siya, makakarating siya ng Roma, talagang malaking pampatibay loob yun kay Pablo. Ayan, salamat. No? Brother Calso. Kasi kasabwat nitong 40 mga masamang lalaki dito, mga saserdote. Yun yung mga makapangyarihan yun eh. Talagang kailangan nilang isakatuparan yung plano nila kasi nagsabuatan dito eh. Kaya kung hindi nyo, kung hindi nyo mapapati si Pablo, parang ganun eh, may mangyayari sa inyo. Yun ang sinabi ng mga saserdote. Kaya alam ng mga 40 lalaki na yun, kaya determinado talaga silang patayin si Pablo. Ayan, salamat, no? Okay, malinaw na yung punto. Dumako tayo dito sa huling parapo. Pero narinig ng pamangking lalaki ni Pablo ang pakana at ibinalita niya ito kay Pablo. Sinabihan naman ni Pablo ang kanyang pamangkin na ibalita ito kay Claudio Lysias, ang komandante ng mga sundalong Romano. Tiyak na iniibig ni Jehovah ang mga kabataan gaya ng pamangking lalaki ni Pablo na buong tapang na inuuna ang kapakanan ng bayan ni Jehovah kaysa sa kanilang sarili at may katapatang ginagawa ang kanilang makaya alang-alang sa kaharian. Salamat, no, Brother Junel, sa pagtulong sa amin sa pagbasa. Tumako na tayo dito sa parapo 6, unang bahagi ng tanong. Paano nabisto ang pakanang pagpatay kay Pablo? Yan, nabisto yung pakana kay Pablo na patayin siya, no? Paano ito nabisto? Sister Maglangit. Sa pamagitan nga po nung pamangkin ni Apostol Pablo na kung saan narinig niya yung balak na pagpatay kay Apostol Pablo. Kaya naman ni-report niya agad ito kay Apostol Pablo at sinabihan din ni Apostol Pablo na i-report din ito dun sa Roman military na si Claudius Lysias. Ayan. Anong katangian nitong pamangkin ni Pablo? Anong meron siya? Ayan. Sister Masangkay. Nagmamalasakit sa buhay ng kapwa niya kapananampalataya. Ayun, isa yun, no? Okay, si Brother Umali.
lakas ng loob kasi pwede sanang isipin niya, baka on the way na yung 40 lalaki, madamay ako, hayaan mo na kung ano na mangyari, bahala na. Pero naglakas loob pa rin siya, pumunta siya kay Pablo, sinunod niya yung instructions si Pablo, sabihin doon sa komandante, gaya na makikita doon sa picture, ine-explain ng pamangkin ni Pablo doon sa komandante, yung plano ng 40 na lalaki na yon. Ayan. Sino gusto magkomento muli ng pagdidiin sa larawan, sa artwork natin? Ayan. Sino gustong mag-elaborate pa? Brother Chito, Arona. Sabi nga, atapang abata ito. No? Kasi, yun nga, alam mo, determinado yun, gaya ng mga banggit na. Pero dahil sa inunahan niyang kapakanan ng bayan ni Jehovah, naglakas siya ng loob, no? Na yan ang pagandang tularan. Yan. Dito tayo sa karagdagang tanong, karugtong na tanong. Paano matutularan ng mga kabataan sa ngayon ang halimbawa sa ulat na ito? O mga kabataan, paano nyo matutularan si Apostol Pablo? Yung pamangkin ni Apostol Pablo. Ayan. Brother Roy, dating kabataan. Dapat kapag nasa larangan tayo, hindi tayo natatakot makipag-usap sa mga tao. Kung sa makipag-usap pa lang, takot na tayo. How much pa yung pag-uusig? Baka mamaya, nalaman na natin na ipapatay yung mga elder natin, baka mamaya tayo pa magsabi kung nasaan sila. Kasi nga, ngayon pa lang, hindi na matibay yung ating paraan ng paglilingkod para kay Jehovah. Okay, salamat. Sister Calso po. Kailangan ang mga kabataan ngayon taglay ang pag-ibig sa Diyos na Jehovah para sa pangkaharian. Yan. Salamat, no? Brother Luis po. Maraming karanasan ng World War II, lalo na kung saan yung mga kabataan, mga babae, lalaki, ang talagang nagsapanganib ng buhay nila, maitago lang yung mga literature, maibigay sa mga kapatid. Hindi natin alam, baka ganun din ang mangyari pagdating ng malaking kapigatian. Malamang unang makakulong mga elder. Sino nang tutulong sa mga kapatid? Di malamang yung mga kabataan na gaya nung pamangkin ni Pablo, nagsapanganib ng buhay niya para lamang sa kapakanan ng ibang kapatid. Kaya magandang halimbawa ito, kagaya ng naidin na ngayon pa lang ay magpakita na ng lakas ng loob at pagmamalasakit sa mga kapatid, yung mga kabataang ito. Yan. Si Brother Roy. Yung pamangkin ni Apostol Pablo, kung ating titingnan, masigasig yun. Mahal na mahal niya ang mensahe na kanyang dala, mahal na mahal niya ang bayan ni Jehovah, mga kapatid, pati si Jehovah, yung kanyang tiyuhin. Kaya ibig sabihin, bago niya sinabi doon yung impormasyon na nag-leak, talagang batid na batid yung kung ano yung takbuhin nito, ano yung resulta nito. Kaya yung spiritual lang kabataan, yung spiritualidad nito, matibay na matibay talaga. Hindi lang para basta masabi na may alam lang siya, higit pa dun. Okay, salamat, no? Ano matututunan natin dito sa 6 na parapo na tinalakay natin? Brother Ian. Yung kabataan na siguro, dati rin akong kabataan, siguro maganda yung mga bata, mga kabataan na nag-aaral, dapat doon pa lang sa school kilala na saksi ka. Yung pa lang, kailangan matapang kang ipakilala na saksi ni Jehovah ka. Minsan kasi, nahihiya tayo kasi nga kakaiba eh. Yun ang pakiramdam nila eh. Kakaiba. Iiba yung ginagawa mo, iba. Kaya medyo nagiging tingin nila, nagdodoble pamumuhay sila. Kaya doon pa lang sa school, pwede natin ipakita, talagang saksi ni Jehovah tayo. Tinutupad talaga natin yung sinasabi ng Biblia. Yun, doon pa lang, masisimulan na natin mapakita yung lakas ng loob. Yan, salamat, no? Okay, Brother Mali. Natutunan ko yung self-assessment, mahalaga pala. Wala yun sa tagal natin sa katotohanan o yung ganda ng pribileyo natin. Kasi si Pablo nakatatlong lakbay na bilang misyonero tapos matagal ng Kristiyano. Pero kailangan na pampatibay pa rin. So ganun din ako, gusto kong tanggapin, i-assess yung sarili ko kung ganun pa rin ba yung paninindigan ko, yung lakas ng loob ko, kahit na ilang years na akong saksi, para tumagal din ako at makapagpatibay din ng ibang mga kapatid. Salamat. Husay, no? Okay, Sister Libres.
siguro wag din magkaroon ng negatibong kaisipan yung mga kabataan. Baka isipin nila, bata pa ako, ano bang magagawa ko? Pero dapat isipin nila, miski bata sila, malaki rin ang magagawa nila tulad nga nung ginawa ng pamangkin ni Apostol Pablo. Yeah, Jose, Brother Luis Lo. Yung ulat sa Gawa 23:11 na kung saan ang Panginoong Hesus mismo ang personal na nagbigay ng pampatibay loob kay Pablo. Maaaring isipin natin, siguro sana nagsugo na lang siya ng kahit isang anghel sa langit para patibayin si Pablo. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Siya mismo, yung sinabi nga ni Pablo, tumabi sa tabi ko para patibayin ako. So pinapakita lang talaga noon, nandun talaga yung pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa mga likod ni Jehovah sa ngayon. Hands-on siya sa gawain. Kaya hindi tayo dapat talaga matakot kasi talagang titiyakin ng Panginoong Hesus magiging matagumpay at maisasagawa ang kalooban ni Jehovah hanggang sa wakas. Ayan, salamat no. Sister Vasquez, Lilia. Tulad po ni Pablo, nakaranas din siya ng pag-uusig. Tandaan din natin na tayo din sa huling sandali ng ating buhay, maaring danasin din natin yung pag-uusig. Kaya kailangan nating maging matatag. Dapat nating isipin na ang Diyos ay laging nasa tabi natin at hindi niya tayo pababayaan. Ayan, salamat. Meron pa, si Sister Ampi, also. May mga pagkakataon, bago tayo magpasok sa opisina, sasabihin natin sa ating boss ang ating regular schedule para alam na nila kung anong schedule ng papupulong natin sa Kingdom Hall. At saka assembly, alam na rin niya. Kaya sa aking kalagayan, Brad, nung una akong mapumasok sa trabaho, kilala na akong saksi ni Jehovah. Ayan, ganda nung kanasan ni Sister Calzo. Brother Calzo naman po. Alam natin na hindi na magtatagal mula ngayon ay darating ang malaking kapigatian, no? Darating ang matinding pagsubok sa ating pananampalataya. Kaya may mga kabataan, maraming may tutulong sa atin. Kasi kung minsan sa mga grupo-grupo dyan, nagkukwentuhan yung mga taga-sanlibutan, baka mapakinggan nila doon kung anong gagawin sa mga saksi. Kapag narinig nila yun, kasi di naman sila intindi mga kabataan maaaring sabihin sa atin ngayon. Kaya nakakapaghanda tayo. Sabihin nakakabuti rin pala yung mga kabataan na kumbaga sa mga panahon ng ganyang pag-uusig na, inaalam niya kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Ayan, okay, no? Salamat. Brother Tom. Asahan na natin na talagang tayo ay uusigin kasi binanggit doon sa 2 Timoteo 3:12 na lahat ng mamumuhay na alagad ni Kristo ay uusigin. Kaya hindi natin naasahan na hindi tayo uusigin, kaya lagi tayong handa sa bagay na yun. Ayan. Brother Nolan. Kaya sa mga kabataan sa ngayon, may mga naranasan tayo na medyo pabulyaw na mga tao na kinakatok natin. Kung minsan pinagbawalan pa tayo, huwag tayo manghinaan ng loob. Dahil alam natin na si Jehovah ay tumutulong sa atin. Ayan. Okay. Mayroon pa. Si Sister CK. Mga kabataan sa ating kongregasyon, better na kahit hindi pa sila unbaptized, lalo na kung magulang nila saksi, nasa larangan din. Hindi ito yung mga word na hindi kasi qualified. No, qualified yan kasi anak nyo yun. At nakikitaan lalo na yung mga kabataan na mahusay talaga sa preaching. Ito ay paghahanda para sa nalalapit na pag-uusig sa kanila. Ayan. Brother Easy. Maging pamilyar tayo kung paano tayo pinapatibay ni Jehovah sa ngayon. Kung paano niya ginagamit yung tapat at matalinong alipin, kung paano niya ginagamit yung website. Kasi baka mamaya nandyan na yung pampatibay loob Ibang pampatibay pala yung hinahanap natin. Baka inaantay pa natin si Jesus na dalawin tayo sa panaginip. Baka hindi mangyari yun. O kung mangyari man, di mas maganda. Pero andyan si Jehovah sa paglalaan niya ng pampatibay loob sa atin, lalo na sa panahon natin sa ngayon. Brother Barce. Yung binabanggit ng gawa,
9:16 na sabi dito, dahil sa pinapakita ko sa kanya na ang lahat ng paghihirap na daranasin niya ay dahil sa pangalan ko. Ibig sabihin nito, pwedeng mangyari ito sa atin kasi tayo ay patuloy na ginagawa natin yung mabuting balita ng kaharian. So dito, hindi natin alam kung kailan. Hindi natin alam eksaktong darating na daranas tayo ng paghihirap. So, ano bang natutuhan dito ni Pablo pati sa atin? Na ito ay talagang daranas sa atin na patuloy tayong makakaranas ng paghihirap sa pangalan ni Jesus. Anong dapat gawin natin? So gawin natin ito na sa pamagitan ng panalangin, gawin natin ito na talagang sa pangangaral, talagang hindi tayo pababayaan at magtatagumpay tayo na ating mga gawain. Okay. Sige, si Brother Libres. Yung mga kabataan ay ginagamit talaga ng Diyos na Yehova yan. Kung magpapagamit sila. No? Sa papaanong paraan na ginagamit sila ng Diyos na Yehova, nabibigyan sila ng mga bahagi. Halimbawa, yung Bible reading. Yung Bible reading, minsan yung mga governing body, inaabangan din yan eh. Baka may mabasa yung mga kabataan na napapatibay yung mga governing body. So kaya talagang ginagamit sila. Maaring mag-substitute sila kung wala yung bahagi. May bahagi, baka meron silang mabasa o kaya meron silang maikomento o kaya meron silang gaganap yung bahagi nila na may masabi sila na nakapagpapatibay sa atin. Kaya talagang ginagamit sila ng Diyos na Yehova para mapatibay ang kongregasyon. Ayan. Kaya mahal namin mga kabataan, ngayon na yung panahon para patibayin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos na Yehova. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa nakapagpapatibay ninyong mga komento. Paumanin po sa hindi natawag. Maraming salamat, Brother Magpili, sa pangunguna sa talakayan ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Muli, tayo po ay masaya dahil lubos tayong nakinabang sa mga aralin na tinalakay natin ngayong gabi sa tulong ng tapat at matalinong alipin. Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, natutuhan natin yung mga payo at kung paano natin maiiwasan yung mapait na resulta ng sexual na imoralidad. Natuto din tayo sa ating mga estudyante, sa kanilang mga presentation, may kinalaman dun sa invitation ng memorial. Iba't ibang pamamaraan kung paano natin magagamit yung invitation ng memorial para makapagpasimula ng pag-aaral, ng return visit, at syempre pa kung tayo ay mag-iimbita ng mga hindi sumasampalatayang kaibigan, kamag-anak, at mga Bible studies natin. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, natuto tayo sa mga payo, o nakinabang tayo sa mga payo, lalong-lalo na yung mga kabataan na nagnanais pumasok sa pakikipagligawan at pakikipagkasintahan. At syempre pa, sa pag-aaral natin sa kongregasyon sa Biblia, sa mga halimbawa ni Apostol Pablo, natuto ang mga kabataan kung paano nila may kakapit yung karanasan ni Apostol Pablo sa kanilang mga nararanasan ngayong panahon natin sa ngayon. Muli, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na Yehova para sa tagumpay ng ating pagpupulong ngayong gabi. Marapat lamang na pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pag-awit